YouTube channel, Filipina and Turkish Vlog. Today is Tuesday, April 30, 2024. And for today's vlog ay sasagutin natin yung katanungan ng ating subscriber dito sa YouTube. Ayan ang anak ko nanggugulo, no? So, so guys, hindi na talaga ako makapag-vlog nang hindi siya kasama kasi nga nanggugulo siya. Maliban na lang kung tulog siya. So, paano tayo makakapag-vlog ng ganito kapag kami ng... Hello! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! One eternity later. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, Filipina and Turkish Vlog. Today is April 30, 2024 and for today's vlog is mag-sit down video tayo kasi sasagutin ko yung katanungan ng ating isang subscriber dito sa YouTube about sending money to Philippines from dito sa Turkey. So, since may mga nagawa na akong video at yung mga shinare ko sa inyo yung legit na mga padalahan dito sa Turkey, yung ginagamit ko is aside sa TransferWise and TransferGo, both of them ginagamit ko silang dalawa. But mas more on TransferWise ako dati, yun yung ginagamit ko kasi mas okay ako doon kasi sinasend ko lang naman yung pera through my Philippine bank account. So, if my family needs money, so doon na lang ako kukuha sa aking bank account sa Pilipinas, then isasend ko siya sa GCash. So, yun yung aking routine pag nagpapadala ako sa Pilipinas. And, hindi naman ako palagi nagpapadala actually, pero lately, lagi na ako nagpapadala. Like, minsan, thrice a month pa ako nagpapadala or twice a month. Ganyan. Depende guys. Kaya talagang gamit na gamit sa akin yung mga ganyang remittance. Kaya naman, hindi ako talaga pumupunta guys sa mga shop or sa mga padalahan dito sa Turkey. Marami naman talaga dito sa Turkey, especially dun sa European side ng mga padalahan. Marami na dito mga company. Before, parang hukunti lang sila. Pero ngayon, dumami na talaga sila. May mga, yung Western Union, hindi naman siya masyadong ginagamit pag papuntang Pilipinas. Kasi nga, sila yung pinakamahal na charging fee. Kasi naman, everywhere makikita nyo yan, lalo na dito sa may amin. Or kahit nasaan guys, makikita nyo yung Western Union sa mga bangko, sa mga government bank, mayroon silang Western Union. Kaya naman, mas prepare ng mga Filipina, dito, yung mga kababayan natin, mga Pilipino dito sa Turkey, na magpadala mismo doon sa medyo murang-mura naman. Kasi kung Western Union, tas ang mahal naman ng charge, eh, syempre, ayaw nila doon. So, kaya naman, doon sila pumupunta sa mga maliliit ang charge na legit, na very fast, at talagang madali lang. So, marami ng mga company dito sa Turkey, guys, para aware kayo sa mga pupunta pa lang dito, especially doon sa mga kababayan natin na nasa Pilipinas pa lang, na nag-a-apply ng trabaho dito sa Turkey. Kasi ang pagkakaalam ko is, open na ang Pilipinas sa mga agency na nagpapaalis papunta dito sa Turkey. So, kaya dumadami-dami na yung mga kababayan natin dito sa Turkey na nagtatrabaho. Kaya naman para maging aware kayo kung ano yung mga pinapadalahan o yung mga padalahan na legit dito sa Turkey na pwede niyong puntahan if ever na makarating na kayo dito sa Turkey. Okay? So, ayun na nga guys, since dumami na nga yung mga padalahan, no, yung mga remittance company dito sa Turkey kasi medyo dumadami na rin yung mga foreigner dito and sobrang use talaga tong remittance company na ito. So, dumami na sila dito and nagkaroon ngayon ng meron sila ditong Western Union. And aside sa Western Union, meron silang UPT, meron silang Sender, marami pang iba. Yung may gumagamit na rin ng mga GoRemit, and mayroong gumagamit na TransferWise, may gumagamit na PayPal. So, mga nagtatanong guys, yes, may PayPal din dito sa Turkey. Kaya everyone pwedeng magkaroon ng PayPal kasi through internet lang naman yan. Pero yun nga, hindi na masyadong gamit na gamit kasi lalo na sa Pilipinas, hindi nila alam yung mga PayPal na yan. Lalo na kung mga simpleng mga tao lang sa Pilipinas. So, okay. So, let's proceed dun sa ating bagong remittance company or yung aking ginagamit ngayon dito sa Turkey. Kasi hindi ko na ginagamit si TransferGo and si TransferWise kasi na-discover ko to
option. Bago lang to actually, pero matagal-tagal na rin naman. Pero yun nga, ngayon ko lang siya ginamit. And gusto ko lang i-share sa inyo kasi very, sobrang madali lang siya. And then, walang ka-hassle-hassle kapag ginamit nyo ito. And dun sa mga kababayan natin na papunta pa lang dito sa Turkey para maging handa kayo, yan. So, paano ba magkaroon ng option? Kasi magda-download lang kayo. Pag nandito kayo sa Turkey, ida-download nyo lang yung application ng option. And then, magre-register lang kayo. Magre-register lang kayo doon. Meron kayo ng inyong ID dito, yung inyong passport, and yung inyong number dito. So, yun lang naman ang kailangan sa option, guys. Kapag nakapag-download na kayo, nakakreate na kayo ng inyong account, is pwede na kayong mag-send ng pera. Ang kagandahan dito sa option is meron kayong ang kagandahan dito sa option, guys, is pwede kayo mag-send directly to GCash. Like, for example, para hindi na mahirapan yung family niyo sa Pilipinas, diba? Kasi everyone naman sa Pilipinas ay meron ng GCash. Lahat ay ginagamit ay GCash na. Or kaya Paymaya, may mga ganyang wallet. So, mas pinadaliin itong option yung ating buhay, yung ating pag-send ng pera sa Pilipinas, or yung mas pinadali nitong, o sa mas madaling salita, mas pinadali ng option ang buhay ng mga taga-Pilipinas. Kasi, from dito sa Turkey, isasend mo na lang siya sa GCash, direct doon sa GCash ng iyong family, or yung pagsisenda mo ng pera. So, wala nang kahirap-hirap, diba? And then, mas mababa yung fee nila kaysa sa mga ibang company o ibang mga remittances dito sa Turkey. Guys, maraming gumagamit nitong option. Super legit to. Hindi po ako sponsor ng option, pero isa ako sa user nitong option. Kaya lang minsan, nagkakaroon sila ng problema. Pero madali mo silang makukontak kasi nga meron silang 24 hours na customer service and available sila sa language na, ano bang tawag dito? Yung kung Arabic, English, and then merong local speaker, yung local speaker. Of course, yung English at saka yung mga ibang language, hindi sila 24 hours kapag kukontakin mo yung kanilang customer service. Ang 24 hours is yung Turkish. So, if ever na magkaroon naman ng problema, magagawa naman agad nila yan ng resolve. So, sa nagtatanong ng legit na remittance and mas easy at mas mababang fee, gamitin nyo itong option, guys, if ever makapunta kayo sa Turkey or yung mga taga-Turkey na hindi pa alam about option. So, ituturo ko sa inyo, guys, kung paano, ilalagay ko dito sa video na to, kung paano gamitin and paano nyo susundan yung option na, paano kayo magsasend ng pera. Kasi pwede rin naman kayo mag-send sa bangko and everything. So, ipapakita ko sa inyo kung paano nyo gagamitin itong option. Alright guys, so nandito tayo ngayon sa aking screen at i-share ko sa inyo kung paano gamitin sa option at kung anong meron kay option. Of course, kailangan is may account kayo dito kay option, and kung wala naman kayong account pa, gumawa lang naman kayo. Kailangan lang naman ng inyong cellphone number at ang inyong valid ID. And i-verified kayo ni option. Kailangan talaga yung telephone number ninyo kasi yun ang ipapang sign in ninyo dito kay option. And then, available sa kanila ang Turkish Lira Bank and USD Bank and Euro Bank. So, andyan siya, available siya, and depende lang sa inyo kung ano yung gusto nyo gamitin, kung ano yung prepare nyo gamitin. So, ang ginagamit ko dito is si Turkish Lira. Pasensya na kayo, walang laman yung aking bangko, no? And, ayan guys, very easy lang ang pag-send ng pera kasi pupunta lang kayo dyan sa sending money, and then may wallet, and then kung gusto nyong magkaroon kayo ng card, magre-request lang kayo ng card, may bayad na 20 lira, and then isasend sa inyong bahay yung card ng option. And then pwede nyo na rin gamitin si card na pang shopping, and kung gusto nyong lagyan ng pera sa ATM ng option, is pwede nyong lagyan. But guys, yun nga lang, si option is hindi nyo makikita everywhere yung bangko nila. Kasi dito like for example, dito sa may Asian side, parang walang masyadong option dito. So sasadyaan nyo siya doon sa may European side. Kaya importante din na meron kayong bank account dito sa Turkey. Kasi para mas magamit nyo si option. Kasi pwede nyo isend through bank nyo dito sa Turkey to option kung gusto nyo mag-send ng pera. So, yung kasi yung ginagawa ko, guys. And then, napakarami nilang bansang available na pwede nyong pag-sendan. And then, dito kay option is mas prepared kong gamitin
or mag-send ng pera to Philippines is si wallet. Kasi ang GCash dito is napakababa ng fee nila pag send ng pera, and then mataas din yung kanilang rates. Ito yung gusto ko kay option, guys, kasi mataas silang mag-rates and mababa yung kanilang fee kay GCash. Pero sa mga bank is medyo mataas-taas sila, guys. Kaya talagang prepared ko itong si option gamitin kung gusto kong mag-send sa GCash. Since gamit na nga si GCash sa Pilipinas, kaya naman GCash talaga ang ginagamit ko sa ngayon. Dati kasi yung mga bangko kong ginagamit. Ngayon, I forgot my bank na. So, ito na ako kay GCash. So, kung may mga katanungan pa kayo, guys, about dito kay option, pwede nyong i-message sa akin sa Facebook or sa aking comment section dito sa YouTube, no? And ito lang, guys, sana nasusundan nyo itong aking screen kung paano at ano nakikita nyo. Malalaman nyo naman yan, madidiscover nyo yan kapag meron na kayong account kay option. Okay, so at least binigyan ko kayo ng very light information dito kay option, and pwede nyo siyang gamitin if ever na makarating na kayo dito sa Turkey. Then after that, guys, is ma-receive nyo na rin at the same time yung inyong receipt and then yung inyong pera sa inyong GCash. Or so kung saan man kayo magsisend. Like, except sa bank, guys, kasi medyo matagal pag sa bangko. Like, for example, nag-send kayo ng 2,000 Turkish lira, marireceive nyo siya ng 3,528 at ang kanilang transfer fee is 69 Turkish lira. Makikita nyo na rin dyan siya sa baba kung magkano yung fee ninyo. O, diba? Sobrang baba lang. Simple ang paggamit itong option, and kung mayroon pa kayong kung hindi kayo nalinawan sa aking video, pwede nyo akong i-comment dyan sa aking video, and tatry kong isagutin yung inyong katanungan. Guys, that's the end of our video, and thank you so much for watching. Bye! See you in my next one!